Isang gabi, binuksan ni Sisa ang pinto ng kanilang munting bahay. Tumambad sa kanya ang sugatan at pagod na si Basilio. May dugong tumutulo sa noo. Sa gitna ng takot at pag-aalala, agad niya itong niyakap at inalagaan. Basilio! Anak ko! Basilio! Anak ko! Ano nangyari sa'yo? Inay, tumakas po ako sa kumbento. Kailangan po nila ako. Nagpasang po ako ng bahay nyo. Pero ano naman po ako. Diyos ko, kung pauwi ka, nahanap ka ba sa simbahan na nawawalan daw pera? Wala po akong nilalaman doon. Nabalitaan ka na siya na umuwi na ng dalawa. Buhay po siya. Matapos ikwento ni Basilio ang kanyang pagtakas at mga plano para sa kanilang kinabukasan, napalukha si Sisa. Napansin niyang wala ang ama sa mga plano ng anak. Sa kabila ng lungkot at pagod, mahigpit na nagyakapan ang mag-ina sa kanilang tahimik na tahanan. Araw ng Todos los Santos at nagdaos ng misa si Padre Salvi kahit may sakit. Abala naman ang mga manang at manong sa usapan tungkol sa indulgensya para sa mga kaluluwang nasa purgatorio. Dumating si Sisa sa kumbento dala ang mga gulay na handog niya. Ngunit nalaman niyang hinahanap ng mga Guardia Sibil sina Crispin at Basilio. Dahil dito, umalis siyang umiiyak at puno ng pangamba para sa kanyang mga anak. Andito na po yung mga gulay na handog ko. Salamat. Ngunit may sakit si Padre Salvi kaya hindi mo siya makakausap naman. Ay, ganun po ba? May balita rin ako. Sinasabing tumakas daw sila Basilio at Crispin. Ano po? Hinahanap na sila ng mga Guardia Civil. Ano ko? Sa tabi ng lawa sa San Diego, nagmasid-masid sina Ibarra at ang kanyang guro. Parehong nakasuot ng panduksa para sa ama ni Ibarra na itinapon sa tubig. Maraming salamat sa pakikiramay. Wala pong dapat ipagpasalamat, Ginoo. Maraming natulong si Don Rafael sa aming buhay. Ano pong motivasyon na tinulong niya para sa bahay? Marami, kagaya ng edukasyon, ang kaisipan, at ang kaalaman ng mga kabataan. Ngunit maraming balakid, kakulangan sa motibasyon ng mga estudyante, kakulangan sa kagamitan, at isa pa, ang mga pari. Kung patuloy sila maghihimasok, hindi matututo ang mga estudyante. Tulungan ko po kayo, Guro. Sikapin ko pong paundarin ang sistema tapos ng aking mga kaya. Nagpasya si Ibarra na tulungan ng edukasyon sa kanilang bayan. Ipagpapatuloy ang mithiin ng kanyang ama at ipapaabot ang mga plano sa darating na meeting sa bulwagang bayan. Sa bulwagang pulungan ng San Diego, nagtipon ang mga kinikilalang mamamayan
upang pag-usapan ang darating na pista at ang pagtatayo ng paaralan sa bayan. Dapat may talaan tayo ng gastusin. Gusto ko rin ng komedya sa plaza at paputok para mas masaya ang pista. Hindi ako sangayon doon, Filipo. Dapat simple lang ang pesta at makatipid tayo. Mas nakakabuti kung sundin natin ang mga kulang. Sige, susundin natin. Bagamat nagkaroon ng iba't ibang mungkahi mula sa mga konserbatibo at liberal, pinili ng kura ang 6 na prosesyon, 3 sermon, 3 misa mayor, at isang tanghalan gaya ng komedya sa pista. Pagbalik ni Sisi sa dampa, sinalubong siya ng 2 gwardiya sibil na naghahanap ng kanyang mga anak. Yung mga bata mo. Hoy, kung wala, magbigay ka na lang ng pera para makalis na kami dito. Wala po ako! Wala po! Ano, di mo lalabas? Di ka Wala amin. po! Wala po! Wala po! Ano? Hindi ka magbibigay? Wala po talaga! Hindi ka magbibigay? Wala po talaga! Wala po talaga! Ano? Wala talaga? Papulo ka dyan! Diyan ka lang! Yan na lang ako sa'yo. Matapos ang kahihiyan at pagkakulong, naglaya si Sisa sa katinoan at kinaumagahan ay makikitang masayang naglalaro at umaawit sa paligid. 3 araw bago ang kapistahan, usap-usapan sa bayan ang pagdating ni na Maria Clara at Tia Isabel, pati ang pagkita nila Ibarra na ikinagalit ni Padre Salvi. Tuloy-tuloy daw. Si Sir Ibarra yun! Dumating na siya! Oh, andyan na pala yung logo. So, ako nandiyan na siya. Kinagagala kong makita siyang muli, Tia. Magandang araw, Tia Isabel. Maiwan po muna kayo dito. Maria Clara, nais ko magdaos tayo ng picnic sa tabing ilog. Kasama ang ating mga kaibigan. Maganda yan, Pisosomo. Ngunit, maaari bang huwag na natin isama si Padre Salvi? Hindi ako komportable na naroon siya. Pangulang ko rin yung pamilya. At maayos naman ang pakikikaw ngayon sa akin. Ngunit, huwag ka mag-alala. Siguraduhin ko na nakaiwalay siya ng bangpa. Padre Salvi, sumama ka po sa amin. Matapos ang picnic at pag-uusap, dumating ang isang lalaki humingi ng tulong kay Ibarra tungkol sa nawawala niyang mga anak at baliw na asawa. Maagang naghanda ang magkakaibigan sa picnic sa tabing ilog, puno ng tawanan at kantahan. Tingin nyo, may buhay ron, no? Elias, hawakan nung bangka. Huwag natin silang hayaan matakot. Di ba hayaan matakot ang mga babae? Ano itong haharapin? Mag-iingat ka, Elias. Malakas ang buhaya. Sama-sama natin itong subin. Tara! Mag-iingat kayo. Ibarra! Elias! Dali! Lumayo sa bangka! Lumayo sa bangka ng mga babae! Matapos mangisda at harapin ang buwaya, nagsalo-salo sila sa silong ng puno, masaya at nagkakaisa. Maagang dumating si Padre Salvi sa picnic, ngunit napigilan ng sarili nang makita ang mga dalagang nagtatampisaw sa ilog.
Nagtapos ang araw sa laro at pagtatalo, habang hinanap ng mga gwardiya si Elias, ngunit hindi ito natagpuan. Dumalo si Ibarra kay Piloso Patasio para humingi ng payo sa pagpapatayo ng paaralan. Magandang araw. Doon na tayo. Para. Magandang araw. Bukas ang tahanang ito para sa mga tao naghahanap ng katotohanan. Hindi ka. Upo ka. Nais ko magtayo ng paaralan. Ngunit pakiramdam ko'y di ako tanggap ng pilan. Higit na mas malakas sa simbahan kaysa sa pamalaan. Kaya kung gusto mo magtagumpay, lumapit ka sa may kapangyarihan. Hindi ko kailangan talikuran ng tama upang makuha ang suporta ng iba. Ang paaralan ay para sa kabataan, para sa kinabukasan. Kung gayon, maganda ka para sa ulos. Ngunit tandaan mo, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa matibay na pananindigan. Bagaman pinayuhan siya, nanatiling natatag si Ibarra at umaasa sa kinabukasan ng kanyang pangarap. Bago pa man magsimula ang pista sa San Diego, abala na ang bayan sa paghahanda, dekorasyon, musika, pagkain at entablado para sa dula. Kasabay ng kasiyahan sa pista, pinagmamasdan ni Ibarra ang pagtatayo ng paaralan na hinangaan ng marami ngunit pinayuhan ni Piloso Patasio na mag-ingat sa mga kaaway. Handaan sa bahay ni Kapitan Tiago para kay Crisostomo Ibarra ang kanyang manugang. Halika, Ibarra. Sumama ka muna sa aming paglabas. Maro na kayo dyan. Last nyo. Tayo dyan. Sige na, tara na. Sa iyo na lamang po. Salamat. Okay. Na, 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 na. Nakita mo ba ang anak ko? Si Crispin at Basilio. Hindi. Sa paglalakad, nagtulungan nila Ibarra at Maria Clara ang isang kitungin at nakita ang hirap ng mga mahihirap. Nailathala sa pahayagan ang pista ng San Diego, kasama ang pagtanghal at mga sikat na tao. Napakaganda ng prosesyon para sa mga santo at santa. Oo, at may sayawan pa sila mamaya. Oo nga. Maria Clara, pamuntahan na natin ang sayaw. Opo, Ama. Andeng, pakibigay ito kay Ibarra kung sakaling makita mo siya. Opo, paparating ko ito sa kanya. Si Maria Clara ay nagsusulat ng lihim kay Ibarra dahil sa ilang araw na pagkawala nito.
Sa paglalakad, nagtulungan nila Ibarra at Maria Clara ang isang kitungin at nakita ang hirap ng mga mahihirap. Dumagsa ang tao sa simbahan para sa misa ng kapistahan, kahit na may tulakan at mataas ang bayad. Alam niyo ba, ang halaga ng misa ngayon ay 250 piso. Oo nga, halos kasi mahal na nagpupong palabas ng komedya. Mas mabuti nang gumastos sa pagninig ng sermon kaysa komedya. Ang mga nanonood ng komedya ay napupunta sa impyerno, ngunit ang mga nakikinig ng sermon ay napupunta sa langit. Hindi pa ba magsisimula? Hindi pa ba magsisimula? Wala pa raw ang alkalde mayor. Ayan na ang alkalde mayor. Mga anak, ang tunay na sermon ay dapat malinaw at makapangyarihan. Hindi tulad ng iba dyan. Ang pari ay dapat marunong magsalita upang maunawaan lahat ng aral galing sa Biblia. Nagsimula ang misa nang dumating ang alkalde mayor at sinamantala ni Padre Damaso pagkakataon upang ipakita ang kanyang galing at libakin si Padre Manuel Martin. Nagsimula si Padre Damaso sa sermon, binanggit ang Biblia at tinuri ang mga tinitinalang tao. Ngunit may panlalait sa mga Pilipino sa wikang Kastila. Nagsimula si Padre Damaso sa sermon, binanggit ang Biblia at tinuri ang mga tinitinalang tao. Ngunit may panlalait sa mga Pilipino sa wikang Kastila. Mga anak ng Diyos, ang salita ng Diyos ay parang binhi. Hindi ito dapat itinatanim sa mabatong lupa. Dapat itong mamunga sa bayan. Mga suwail, mga anak ng Irehe, Mag-iingat ka bukas. Pagkalalapit sa pundasyon ng bato. Nagalit si Ibarra sa paninira ng pari, habang lihim na nagpapaalala si Elias na mag-ingat sa darating na pagbabasbas, bago siya biglang nawala. Inihanda ni Ibarra ang seremonya para sa paaralan. May pagkain, palaro at tugtugan. Dumalo ang mga panauhin at nagsimula sa ritual sa nakaukang bato. Ang makinang ito ang magtataas ng bato. Si Don Saturnino, lolo ni Ibarra, ang nagturo sa akin kung paano gamitin ito. Sa pagtatapos, napansin ang dugo ang katawan ng madilaw na lalaki sa paanan ni Ibarra. Nagulat ang lahat. Ibarra, ikaw ang maglagay ng pundasyon. Mas mabuti pong eskribano lang ang gumawa nito.